Inday Sara. We are glad to see them. DDS support, stand with Tatay Digong, always pray for Tatay Digong. We are here in ICC with Attorney Roque. Yes, sir. Robin, book na. Okay, good luck. I had to go by. Thank you. Ayun po si Attorney Roque, si VP. Hi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Dito tayo sa labas ng ICC Media Center at nasaktuhan po natin ang Vice Presidente. Kasama si Attorney Harry Roque at si Senator Robin Padilla. Napapasok na dito. They were trying to get in. So, nag-antay lang ng konti. Tumukhang ito nga yung para dun sa hearing mamaya na mangyayari ng 2 p.m. It is about 9:09 here in the morning. So, medyo mahaba-haba pa. Pero, yun nga, no? Ayaw nila mag-komento. Nagtanong tayo kung sino pa yung kasama, kailan sila dumating dito, ayaw nila mag-comment. So, re-respetuhin muna natin yung kagustuhan na yon. Pero, ito mukhang nakapasok na sila. Alam natin na si Attorney Harry Roque isa sa mga ICC listed counsels at mukhang yun nga din ang magiging papel dito, ano. Bukod sa counsel ni PRRD na si Executive Secretary Salvador Medialdea, si Attorney Harry Roque ay talagang listed siya dun sa ICC accredited lawyers.
Please don't film inside, okay? Okay. Don't film outside the building, but inside. Okay. Don't film. Okay. Okay, mukhang hindi tayo pinayagan na mag-film. Don't film inside. Ito, pero dito titingnan natin yung ano. Medyo mahigpit talaga sila sa seguridad dito. Lalo na pag medyo malapit ka na doon sa kanilang grounds. Ayaw na nila magpa-film. They're very big on privacy here. And we understand, no? Hindi siya katulad sa Pilipinas na pinapayagan yung pag-video. Dito talagang medyo strict sila. Dito sa Netherlands. Pero ito, nandito ngayon yung mga kasama nila VP kahapon. Panakita natin sila. Kasama rin si ES Medovilla. May security. Tapos may ilang mga tao dito. Hindi natin alam kung ba't sila nandito. Pero baka siguro sa ibang kaganapan. Pero puntahan muna natin yung mga kasama nating Pilipino na nagtipon-tipon dito sa labas ng ICC. Hello! Good morning! Kayo po ay manonood sa loob ng... Ay, hindi kayo Oo, wait lang. Sorry. Ko lang ha. Ay, paano ba ito? Naka-close up pala. Saglit. Ayan. Good morning. Okay. Saan po kayo galing? Galing po kami ng Paris. Paris. Nalayo pa. Opo. Oo. Actually, para makapasok ka sa loob, kailangan na mag-email. Opo. Mag-email ay first come first serve. Oo. Papadala ko sa inyo yung email. Pero tama, first come first serve. Kayo po ay nakapag-email na? Ayan. Pwede bang Pwede kami sumama. Oo, tanong niyo. Pwede pagka kailangan magre-reply sa inyo yung ICC. Wala pang reply, ma'am. Ay, pero nag-email na kayo. Yung kasama Ayun nga lang. response. Sa akin meron na May reply na ako Pero Pwede kami sumama sa'yo, ma'am. ay isang seat lang tagi-isang email dapat Oh. Kayo po sa kayo galing? Okay lang. Sa One News One News sa TV5. Ha? Saan ang Leiden? Dito lang. Oo. What brings you here to participate in the Oo. Support Duterte. Hanggang Kay, sa huli. tama ba na kayo yung nasa harapan ng detention center? Parang nakita ko kayo sa isang interview. Tama ba yun? Yung may hawak na This is the first time. This is the first time. Okay. Hello. Oo. Okay. So, ano po yung parang pakiramdam niyo sa lahat ng mga nangyayari? I mean, dito na kayo, no? Dito na kayo. Oo. Oo. Nakakahiya para sa bayan kasi pwede namang i-ano sa Pilipinas but inano pa dito. So parang paano yung yung jurisdiction sa Pilipinas parang Disappointed yeah. supporters sila. Oo. Ano pong work niyo dito? Tsaka ilang years na kayo sa ibang bansa? Me, I'm an engineer here. Oo. Been living here for 4 years. Kayo po. Years here. Oo, tapos kayo naman. Tapos kayo po, ayan. Currently po sa Paris, I am working in hotel. So, nag-leave lang ako ngayon. Oo. Just to support Tatay Digong. Tatay Digong. Oo. Ano po sa sa Digong, hanggang sa huli. Tatay Digong, hanggang sa huli. Hanggang sa huling laban po, hindi namin siya iiwanan. Stand for Duterte. Duterte, Rodrigo Duterte, the living hero! Napakasakit para sa kalooban namin na talagang dadalhin siya. He is not deserved. He is the hero. Siya yung presidente na nagmahal ng mga sambayan ng Pilipino. So, I stand with Duterte. Magpakamatay ako para sa kanya. Bakit po ganun yung nadamdamin niyo? Taga saan po ba kayo? Ako po, Oo. from Bisaya po, Antique. Oo. So, bakit po kayo naging supporter ni PRRD? Since before po, supporter na ako ni President Duterte. Kaya walang iwanan. Ano po inaasahan nyo ngayon ay sa pagpunta niyo po rito? Inaasahan namin na sana bigyan siya ng send him back to the Philippines. To the Philippines. Hindi siya karapat-dapat dito po sa He is not deserved na if mag-suffer siya ngayon. Sa ginawa nila kay President Duterte, lumabas lahat ang mga sambayan ng Pilipino. Doon natin nakita ang tunay na pagmamahal kay President Roa Duterte. Paglalaban natin kahit saang mundo. Kayo rin po ay nag-skip din kayo ng work today? Oo. Luckily, I don't have work today. Pero I'm here actually
to support and show love para sa ating former President Duterte. I've been here already. Gaano katagal po kayo dito magsistay? Gusto kasakali kasi para mukhang mahaba-haba pa ito eh. Nagano po kami ng permit hanggang alas 6 ng hapon. Oo. Oo. So we will be here outside of ICC. Merong mga Pilipino pupunta din. Oo. Mukhang nga sabi po ni VP Sara na may gathering daw sa March 23. March 23. Ay, ayun. Meron na-announce na yun. Oo. The date is confirmed. Opo. Pero dito po yun. Hindi po dito mismo, pero wala pang weekend. They're in Hatch. The Hague siya. Oo. Oo, sige po. Sige, anoin ko muna kayo na any message niya sa mga nanonood sa Pilipinas? Laban lang, Tatay Digong, nandito kami para sa iyo. We're here to thick and thin. You will come out victorious. We will pray for you. Keep up the fight. Stay healthy. Laban. Okay. Supportahan natin si Duterte. Alright. Tatay Digong. Hanggang sa Duterte. Duterte pa rin. Yes po. Okay, ayan mga kababayan natin dito sa labas ng ICC nagpapakita. Mula sa sa iba't ibang parte ng Europe. Actually, nakikita natin madalas ay mga taga Europa, pero may nabalitaan ba kayo nalilipad pa mula sa Pilipinas? 3 buses? Ang darating mula sa? Wow! Tapos meron from Germany too. Punta tonight. Mga ilan kaya total ang mga darating? Ay, asahan natin. We don't know. More or less 500. Wow! Okay. Pero galing sa Pilipinas, meron kayo nabalitaan na susunod? Wala pa? Puro dito pa lang? Okay. Oo. Ano kayo yung mga kaibigan niyo sa Pilipinas, inaano rin kayo, parang hinihikayat din kayo na magpunta dito. Represent. Okay. Okay. Sige, pwede bang okay lang po ba makuha yung mga names? Hindi, wag na, naka-live pala ako. Next time na lang. Thank you. Oo, eto, nandito pa rin tayo sa Maraming salamat. See you later. Yung email, Okay. Yan, ito yung building ng ICC Media Center. Ito yung official, nila, entry. Yung visitor center. Nakikita natin, hindi pa rin nakakapasok sila VP. Pero, medyo nag-iingat na tayo mag-video kasi tinitingnan tayo ng security. Pero ito ayan. This ICC Visitor Center is actually about a kilometer away from the penitentiary. Again, the hearing is going to be set at 2 p.m. today. That's 9 p.m. in the Philippines with a 30-minute delay on the ICC website. So we have a special on One News and on TV5. Manood po kayo. It's a full day special. And papakita po namin yung mga kaganapan. Ako po ay papasok din sa loob para mag-cover bilang media. So syempre din natin iiwanan yan. Kahit sa delay for 30 minutes. Abangan po ninyo dito. In the meantime, magpapaalam muna tayo. Abangan nyo na po sa ating mga social media accounts. Maraming salamat. Hi! No comments muna, ha? Oo, sige. But you're based here. Opo, ako po yung dala ng TV5. Okay. Ito po kayo po yung legal team. Hindi. VP, I'm here as Hello po, family magandang member. umaga po. Okay, sige. Thank you. Alright. Hi, Senator. Hello po. Assalamualaikum. Where shall we get started? Yes. My name is Herminio Hari El Roque. I'm the Least Counsel. I'm here to see... VP, nakausap niyo na po ba siya? PRRD? No comment? Sige. Okay. Alright. Okay, go. Yes, can I ask you? My name is Herminio Hari El Roque Jr. I'm a member of the List Council of this court. I'm here to confer with my client, Rodrigo Roa Duterte.
he does not know that I have arrived at The Hague, he has to be informed. I'm also here in the presence of... okay, sir. Yes, Sir. yes. Sir, you can step in, and the lady, she's not allowed to record. The lady, you're not allowed to record. Okay. Okay. Okay, thank you. Only for you, only for you. I am here with the daughter of the... For the moment, For the moment. only you come into the first. Senator, kailan po kayo dumating? Wala muna. O, sige, sige. Okay, sige, sige. No problem. Sir, last, your comment po na sa sinabi ni Senator Marcos na hindi siya dadalo sa Allianza Rally kasi hindi niya matanggap yung nangyari po kay PRRD. Balat kayo pala. Bungay sa mundo. Yan ang sagot ko sa kanya. Mulay-mulay lang mo. Thank you. Now to discuss about former President Duterte's arrest, we have on the line Attorney Salvador Panelo. Attorney, welcome to News and Views. Thank you very much for your time. Attorney, Yes, Attorney. can you hear us okay? Ay, Naputol yung line. oo. We have sayang na we have Sir, Attorney Sal Panelo. We wanted to talk about, siyempre may habeas corpus petitions na filed si Kitty, I think. Oo, no? oo, oo. And si he Congressman was the Polo. one who filed it with his son. Yes, with his son. And then also we'd like to get sana updates on the former president because there was medyo confusion with the Executive Secretary Medial Dia as to saan ba talaga si former president and if he's okay. Medyo nag-worry kasi yung mga tao. But right now kasi meron I know, naman eh. I know, but we'd like to find out how is his condition. Di ba? Siyempre, statement ng ICC. may edad na rin yung si former president. Oh, I think attorney is there on the line already. Hi, attorney. Thanks for joining us. Attorney, can you hear us okay? Medyo nahihirapan Attorney tayo Sal, sa oo. sa makontak ito si Attorney Sal Panelo, isa sa mga legal counsel Yes, the ni former president. Pangulong Rodrigo Duterte. And andyan pa? Attorney, can you hear us? Attorney? Hello? Ayun! Yun, Attorney finally. Sal, thank you for joining us. Oh, magandang tanghali. Umaga pa lang po, Attorney. Wait, di pa tanghali na? Alas 11 na, di tanghali na. Sige Yeah. po. Attorney Sal, I'd like to start off po with asking how the former president is. Kasi medyong may mga nag-worry po yesterday. Sandali. Yes. Go ahead po. Sandali, teka, sino ba ito? Sino ba ito kausap ko? Si Angelo Castro po and si Angela Lagunsad Castro po from News and Views on One News. Ikaw pala yung anak ng kaibigan ko, miss na miss ko yung tatay mo. Hi, Opo. Attorney Sal. Oo nga po. I am the next in line sa kanya po. Sige, tuloy na tayo. Tuloy sige na tayo. po. Attorney Sal, siyempre madami nag-worry po yesterday when former Executive Secretary Salvador Medialdea hindi po daw makita si former President. How is the former President po? Kamusta na po yung kalagayan niya? Hindi ba merong video si Presidente Duterte na sinasabi niyang okay siya. Pag-usap siya sa consular officers natin doon. So tingin ko okay. Otherwise, hindi nagreklamo. Oo. Kasi that video po, attorney, was after, no? Hindi, before pala mangyari yung Yung ICC. after mangyari yung ICC. Oh. Pero yun nga po, no, meron naman pong statement na rin naman po talaga from the President. Pero kayo po, personally, have you talked to him na po since the arrest? Ay, hindi kasi nga, hindi nga ako nakapasok sa Villamor eh. Huli kaming magkita doon sa state sa Hong Kong. Nagsisinyasan lang kami. We were able to talk. Although, hindi naman kailangan kasi matagal na namin yung pinag-uusapan na niya. Nagkikita. Siguro po, attorney, can you... Kasi po si Secretary Salvador Medialdea, siya po yung iisa po sa in-appoint na legal counsel. Will you be part of it po pagdating po doon sa The Hague? Ay, hindi. Alam mo, hindi po pwedeng mga Pilipino lawyers Yes. doon na hindi accredited. Kailangan yung mga taga roon. Kaya yung legal team dito sa Pilipinas, at marami yun, maraming abogado Duterte, marami rin nag-volunteer. Hindi po pwedeng umad doon unless Yes. na accredited ka Opo. doon.
Presidente Inday, kumuha ang abogado ron. Where are we na daw po in terms of getting a counsel po that is accredited by the ICC? Tatanungin natin si VP Sara kasi precisely that's one apart from visiting the father. Ibuuin niya ang legal team. Yes, Attorney, would like to ask also about yung mga final po sa Supreme Court, yung habeas corpus ni... kayo po, on behalf of Kitty Duterte, ano po ang mangyayari doon? Sa ngayon, binibigyan ng gobyerno ng 24 oras mula sa pagtanggap nila ng order ng hukuman na magpaliwanag sila kung bakit kakatigan yung aming petisyon. Kasi yung petisyon namin, sabi namin, ikatatamuhan yan, ilabag nila lahat ng klaseng batas dito, pati nga sa batas ng sarili nila, ilabag din nila. Kailangan ibalik dito yan para panagutin lumabag sa kanya. Attorney, I want to circle back po doon po sa pangyayari bago po siya ma-arrest. May mga rumor circulating at that point nung weekend na meron nga daw pong arrest warrants against kay former President Rigo Duterte. And a lot of people are saying dapat daw po hindi na daw po muna umuwi siya at in-exhaust muna po muna yung mga legal remedies niya dito bago po siya umuwi. Your thoughts on that po? Hello, alam po ninyo, iba kasi ang paninindigan ni Presidente Duterte. Matagal niya nang sinasabi na nung siya'y presidente, nung siya'y mayor, nung congressman siya, meron siyang sinumpaan na magsilbi sa taong bayan. At yun ay gagawin lahat ng mamaraan hanggang kahit na ibus niya ang kanyang kalayaan o ang kanyang buhay. Kaya hindi siya maaaring tumakas. Ayaw niya yun. Out of character. Alam niya na may darating na pero arrestor niya, di ba? Kahit doon sa congressional hearing, sinasabi niya, dinibir niya pa nga ang ICC, di ba? Tala kayo rito. Gusto. Pero ang problema kasi ganito, ang ICC lang doon, nilabag ng ating gobyerno ang sa ating salita. Sabagat, ang dayuhan, walang jurisdiction, ikaw mismo ang nagpakanulo sa mamamayan mo. Nakiusap sa Interpol. Okay? Ang Interpol naman nakiusap sa ating mga pulis na tulong kasi wala naman silang kapangyarihan mag-aresto. Kaya dapat So, ipinagkanulo nila si Presidente. Pero go ahead. Meron tayong malusog na legal system. Sino nagsabi niyan? Ang gobyerno natin mismo. Sabi ni President Junior, wala kayong jurisdiction, hindi kami magko-cooperate in whatever form or shape. Pero anong ginawa niya? Hindi lang kayo nag-cooperate, kayo mismo ang gumawa. At kita niyo sa aming lahat na may jurisdiction. Sumuko kayo, isinuko niyo ang kasarinlan ng ating bansa sa isang dayo. Yan ang katotohanan. Attorney Sal, why do you think itong gobyerno po ngayon, itong administrasyon ay very unwilling po or... Hello, Attorney, can you hear me? Yes. Yeah. Ano yun? Why do you think this administration is unwilling na sila na lang ang magkaso kay former president, if ever, at pinadala pa sa ibang bansa, Attorney? Alam mo, ever since sa aking programa, paulit-ulit ko sinasabi sa lahat ng aking interviews, ang talagang ultimate goal dyan ay i-eliminate ang mag-amang VP Sara at Duterte. Politika, kailangan matanggal sila sa 2028. They have to destroy physically, physically, lahat na klase. Basta kailangan wala sila kasi si Inday Sara ang pinakamalakas na kandidato sa Panguluhan sa 2028. At si Duterte naman, ang may mga milyong-milyong mga followers na tutulong kay Inday Sara. Kaya kita mo, pinailan ng impeachment, pinailan ng criminal justice. Kaya naman si Duterte, binanatan din, nakakulong na ngayon. Yan talaga ang goal, wala naman. Alam mo yung mga sinasabi lang, meron kami jurisdiction, may ICC, ganun. Yun ginagamit na lang yun, cover up yun sa kanilang
So, Attorney Sal, do you think kasi si Senator Bato daw ang possible next, but kasi pinag-uusapan na si VP Sara baka kasama daw sa case. Do you think na possible habulin din siya ng ICC? Ay, hindi ba kasama siya sa mga dinimanda? Hindi lang yan. Hindi ba sabi nga ni Inday Sara, hindi ako magtataka kung ako pati isasama nila kasi sinasama na siya noon eh. Attorney, I would like to get your comment po doon po sa recent statement po ng Supreme Court about not giving you an immediate TRO. Ay, hindi sa akin yun. Ibang abogado yun. Sa ibang abogado po. Okay. Ibang abogado yun. Okay. Pinahin ko po the petition for a writ of habeas corpus. Okay. Alright. Pero ang sinasabi lang naman ng Korte Suprema doon, walang maliwanag na nagkaroon ng pagtabat ng batas. Kaya kailangan pag-usapan pa. Wala namang sinasabi. Ang feeling ngayon, wala kaming nakikitang paglaban. Kaya, pero sinet pa rin nila for oral argument. Attorney, taking this opportunity para matanong lang po kayo kasi may mga kumakalat po online, di ko po alam kung totoo ito o hindi. Mas maganda na po na ito po ay ma-address po ninyo. Meron daw po ba kayong hindi pagkakaunawaan ni Attorney Harry Roque? Kasi meron pong nakita po doon, tinanong daw po kayo kung sino si Harry Roque, about Harry Roque, and you said, who is he? Tinatanong din kita. Ano po? Tinatanong din na. Tinatanong din kita. Ito ba yun? Sino ba? Alright, I think that speaks 1,000. Ano po ba nangyari? Baka naman po pwede niyong i-share. Hindi ko nga kilala. Paano? Magkasama po kayo sa gobyerno ni President Duterte 6 years ago. Ibig mo sabihin, lahat ng mga nandiyan sa YouTube, kilala mo yung magkasama kayo sa cabinet meeting everyday, halos everyday. Attorney naman. Magkakilala kayo. Sige, what happened there? Sige, we'll leave it at that, pero that speaks 1,000 words. Attorney Sal, thank you very much for joining us. Hopefully we get to have you again on the show. Okay, salamat din sa inyong dalawa. Magandang hapon sa inyong lahat. Andito si Attorney Harold Respicio ngayon dito sa Prosecutor's Office ng Manila para magsabit ng kanyang counter-affidavit sa isinampang kaso ng COMELEC laban sa akin dahil daw ako'y nagpapakalat ng fake news na pwedeng mahack ang automated counting machines ng COMELEC kapag connected yung mga makina sa internet bago mag-transmit ng resulta sa mga servers ng COMELEC. Naninindigan pa rin ako ngayon, Chairman George Garcia, na kailangan nyo pa rin baguhin ang inyong rules para sabihin doon explicitly na huwag i-connect ang automated counting machines natin sa internet bago mag-transmit ng results sa COMELEC servers dahil kapag connected ang automated counting machines sa internet, pwede itong mahack. Sinasabi ni Chairman George Garcia na ako'y nagpapakalat ng fake news kasi sabi niya noong pag-demo naman ay hindi connected sa internet. Yes, totoo po yan, hindi connected sa internet, Chairman George Garcia kapag demo. Pero hawak ko ngayon ang inyong sariling rules, COMELEC Resolution 11076, na tinanggal nyo na rin sa internet dahil ayaw ninyong pag-aralan ng taong bayan. Kung babasahin mo ang sarili mong rule, Chairman George Garcia, nakalagay dito, walang explicit na directive para sa mga COMELEC officials na i-disconnect ang automated counting machines or i-connect ang automated counting machines bago or on election day at i-connect lamang siya pag-transmit ng data. Kaya nalilito ako kay Chairman George Garcia instead na ilabas yung COMELEC rule na yan sa internet at ilabas yung video ko sa internet na nagdi-discuss ng vulnerabilities ng automated counting machine. Bakit niya yun pinatanggal? Bakit niya ako gustong ipakulong? Bakit niya gusto akong patahimikin? Bakit ngayon yung COMELEC Resolution 11076 ay tinanggal nyo na rin sa internet? Yung taong bayan tuloy, hindi na nila mapapag-aralan kung totoo ba yung sinasabi ko o hindi. Naninindigan ako
Simple lang ang resolution ko. Kung wala kayong ginagawang masama, COMELEC, walang mawawala sa taong bayan, walang mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa demokrasya natin. Kung maglagay ka lang ng napakasimpleng direktiba doon sa inyong ACM rules na nagsasabi na huwag i-connect sa internet ang automated counting machines. Ano po yung naman yung counter affidavit na final? Yun bang sinasabi na kanina yung naman yung counter affidavit? Doon sa sinasabi nilang complaint, COMELEC Resolution 11076, nakalagay daw doon na hindi naman daw talaga connected sa internet yung automated counting machine. Hello, basahin po ninyo ang inyong sariling COMELEC resolution. Walang nakalagay doon about connectivity or non-connectivity. As a matter of fact, nag-uusap doon sa COMELEC resolution na yon, merong final testing and sealing days before ng election day at nakalagay doon, isasaksak mo yung automated counting machine para i-testing mo kung connected siya sa internet. Pero after that, wala nang instruction para i-disconnect yung makina or explicitly nagsasabi na i-connect mo lang pag magtatransmit na siya ng data. Ngayon, tinanong ko yung mga COMELEC officials sa aming bayan ng Reyna Mercedes Isabela, sinabi ko sa kanila, do you take this, therefore, itong rules na ito to mean na connected siya on the whole day of election? Sabi nila, wala namang dahilan, sir, na i-disconnect namin. Wala namang specific directive na i-disconnect namin at i-reconnect lang siya kapag transmit ng data. Therefore, nakakonect siya the whole day, which is continuity lang nung demo day na connected na siya dati. Kinonfirm ko rin nung last elections 2022, connected ba yung automated counting machine sa internet? Sabi nila, connected daw. Kaya, there is reason to believe na this time, connected pa rin yung automated counting machine sa internet at kailangan nating iwasan yun. Suggestion yan ng Cybersecurity and Infrastructure Agency ng United States. Sabi nila na kapag ang election machines natin ay hindi naman kailangan connected sa internet, wag mong i-connect. Accepted yan sa lahat ng procedures, sa lahat ng mga computer systems sa buong mundo. Sir, pero kasi nung 2022, iba yung machines noon, iba rin yung gagamitin this time. So, parang bakit yun yung ginamit yung comparison? Magkaibang machines yun eh. Kahit magkaibang machine, parang kotse lang yan. Kung nakasedan ka, naka-tricycle ako, pareho pa rin dumadaan, gumagana sa combustion engine at kumakain ng gasolina o kaya diesel. Ganon din ang mga computer machine. Lahat sila may source code, lahat sila pwedeng i-hack or baguhin ng source code basta may physical access ka, at pwede mo silang harangan mula sa mga hacker on a critical day kapag i-disconnect mo siya sa internet. Kapag yung mga suggestion na to na i-airgap mo siya, ibig sabihin, wag mo siyang i-connect sa internet para walang possibility na ma-hack. Lahat ito ay applicable sa kahit na anong computer system. Kahit Miro ngayon, kahit iba yung election machines, ng mga nakaraang election, pareho pa rin yung sistema, pareho pa rin dapat yung security analysis, vulnerability, and exposure. Sir, last na lang sa akin, ano po reaction nyo na nabanggit na possible mag-file ng disqualification case laban sa inyo kasi nga Vice Mayor bet kayo sa Isabela Town, and pati yung case sa PRC para sa revocation din ng license mo as CPA? Handa tayo lahat, pati disbarment sa Supreme Court, pati pagtanggal ng CPA license mula sa PRC at pag-disqualify bilang Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Handa tayo lahat dyan kasi kasama ko ang mga pinakamagagaling na abogado sa Respicio & Company Law Firm galing BGC at sila ang nag-represent sa akin ngayon, at tuwang-tuwa ako na napakaganda ng ginawa nilang counter affidavit at confident kami na sa process na to at mga process na yan ay maipagtatanggol namin ng maigi kung ano ang tama, at sa bandang huli naniniwala ako na ang katotohanan ang magwawagi. Sir, any reaction kasi sinabi ng CICC na DICT na secure naman daw po yung automated election system, sir? Yan ang fake news dahil walang computer system ang 100% secure o invulnerable. Kaysa atakihin ninyo o gumawa kayo ng mga broad statements na katulad ninyan, bakit hindi ninyo sagutin yung specific na statement ko?